Yung mga smuggle rice, may pakinabang kaya ang ano ron? Dating DOF. Tanong ko lang tanong ko lang. Tanong lang naman natin di ba? Oh. Wala naman tayo sinasabi si Cielo Magno ay may kinalaman sa mga smuggle na bigas. Tanong lang, di ba? Kumikik ba kaya sila ron? Magkano kaya patong nila ron? Di ba? Kasi imposible naman na na ang smuggle walang nakakapasok yan ng basta-basta lang. So ibig sabihin, pag napalusutan ka, either ka sa buwat ka or nagnanakaw ka. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Oh. Kaya yung mga ganon, the usual mga kababayan, nasisibak. 'Di ba? Sinisibak. Ay oo, kulang pa pala or both. Na? Oh. DOF Baka napa mo ako ng facts. Nasaktan ka din. Wala masasaktan. 'Di ba? Okay. Buti na lang no? Buti na lang. Buti na lang. Buti na lang. Ay nako. Buti na lang iniwasan sila. 'Di ba? Iba talaga nagagawa ng salapi. Tumatapang. Nakakatapang talaga sa lapi, no, Shelo? Nakakatapang ba, Shelo? Nakakatapang pag may salapi. Nagtatanong lang Christian, nakakatapang ba pag may salapi? Nagtatanong lang. Kasi maganda na yung sigurado. Diba? Maganda na yung at least, diba? Sagutin nyo man o hindi, okay lang. Hindi nyo naman responsibilidad sagutin niya. Pero at least, diba? Alam na namin. Either ka sa buwat ka, or magnanakaw ka, or both. Diba? Kaya pala ayaw sumunod, no? Kaya pala ayaw sumunod. Regarding dun sa bigas. Sana sana may mag-imbestiga nga nun. Yung smuggle na bigas, no? Ipaingayin kaya natin 'yon, mga smuggle ng bigas nung panahon niya, no? Oo, no? Dapat to akyat kaya natin, paano kaya natin kay Senator Risa? Senator Risa, baka naman. Minsan talaga may ingay, sila may dungis Sila may dungis. Kaya pala. Ayaw sa korupsyon? Well, pangit naman talaga korupsyon, dapat niya kinukulong. 'Di ba? 'Di ba, Cielo Magno? Dapat yung mga corrupt, no? Yung mga kumikickback, no? Yung mga ginagawang negosyo, yung mga smuggle ng bigas, no? Cielo, dapat kinukulong yun no? Ba't kaya nakakaligtas yung mga yon, no? Bakit kaya minsan kasi may nanga-arbor no? Di ba? No? Dapat Cielo, no? Nakukulong dapat yung mga gano'n, no? Mga tampalasan, no? Dapat Cielo, Christian alam nyo yan, di ba? Kayo, di ba? Anti-corruption kayo. Di ba? Dapat yung yung mga ganyan na magnanakaw, papalusutan ng mga smuggle, di ba? Na bigas, mga imported rice, na suportado mo, di ba? Tapos pansin ko lang mga kababayan, nung panahon pala na si DOF, si Cielo Magno, na-research ko lang, no? Ang daming ang imported na bigas nun. Kaya pala mahal, no? Hindi na priority mga magsasaka, no?
Kaya pala. Tapos ang mamahal ng mga bigas, no? Magkano yung bigas noon? 65? 70 pa nga eh, no? Yung panahon ni Shelo Magno, no? Ba't kaya? Tataka lang ako. Ba't kaya gano'n, no, mga kababayan? Ang taas-taas. Pero nung nawala siya, bumaba, ano? Pansin nyo yung ano, eto wait lang. Wait lang. Ano yun tayo rito. Wait lang po may ano tayo. Papakita ko sa inyo. Ah, 28 million viewers. Exciting to. Too much freedom. Freedom to steal. Correct? Oo. Ah. Dinky Soloman. Oo, the relief goods from abroad. Oo, blankets and clothes for the victims of Yolanda were replaced with, ayan, trash clothes and blankets. They took the imported ones. Ouch! Ba't kaya hindi ayaw ano nila Shelo Magno yan, no? Oo. Hmm. So, yung ano, eto nga yung yung rice price hike, okay? Yung ano, pagtaas ng bigas. Okay, nung panahon na siya ay DOF na nagkakalaga ng 45 pesos, no? Gusto niyang panatiliin 'yon. Kaya hinadlangan niya ang ating administrasyon, 'di ba? Administrasyon na ano po, na hinarang po niya. Okay, kinalaban niya ang administrasyon at hindi po siya pumayag. Ito in September 2023, okay, she publicly criticized the government rice price selling under Executive Number 39, which set a maximum price of 41 pesos. So gusto ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Kaya nga 'di ba pinahold din ni Pangulong Bongbong Marcos yung pag-aangkat ng bigas. Kasi si Shelo Magno sa pagkakalam ko ayaw niyang bumaba. Kasi ang maapektuhan daw yung mga yung mga magsasaka natin, which is hindi naman yung magsasaka ang tinutukoy ni Pangulo rito ng ating administrasyon. Ang tinutukoy niya rito yung mga imported rice. Kaya tinatanong natin kay Shelo. 'Di ba? Kasi nung panahon na 'yon, gustong matigil, pinaimbestigahan din ni Pangulong Bongbong Marcos, that was September, na nadiskubre ni Pangulong Bongbong Marcos ng ating administrasyon na ito, na maraming napapalusutan or nakakalusot na mga smuggle na bigas. Kaya nagtatanong tayo. Nagtatanong lang naman kami. 'Di ba? Nagtatanong lang naman kami rito. Shelo. 'Di ba? Kasi gusto mo, ayaw mong bumaba yung presyo ng bigas. Kami gusto namin, pabor sa amin 'yon. 'Di ba? Kasi ang sabi niya rito, ang sabi dito sa balita, 41 pesos per kilo for regular milled rice and 45 kg for
well-milled rice. Nakipag-argue daw itong si Magno. Magno argued that forcing prices below market levels could create shortages. Eto po yung mga panahon na mga maraming nasasabat na smuggle na bigas. Pangulo, dapat siguro i-open ulit natin yung no, mga kababayan, what do you think? After siguro nitong impeachment, no? Oo, dapat kung sino bang humahawak nitong mga or sino bang mga involved dito sa smuggle na bigas na ito. 'Di ba? At parang tila ba napapalusutan. 'Di ba? Napapalusutan yung mga nag-aano niyan. Oh. At alam ko as a DOF, Department of Finance, meron ka rin siya, alam mo yung tawidan diyan Alam mo kung may access ka kung magkano kitaan, 'di ba? Ng mga pumapasok diyan, 'di ba? Kasi isa ka sa mga diyan nagmo-monitor, 'di ba? As a Department of Finance. Ngayon, nakapagtaka talaga, 'di ba? Bakit ganoon? Bakit ayaw makipagtulungan ni Shelo Magno sa administrasyon? 'Di ba? Eto tanong lang may kinalaman ka ba, Shelo, sa mga smuggle na bigas? Tanong lang 'yun Hindi ako sa tune 'yun. Nagtatanong lang kami, pwede mo sagutin or hindi mo sagutin, 'di ba? May kinalaman ba yung mga tropa nyo? Nagtatanong lang kami bilang taxpayer. 'Di ba? Nakagaya mo rin. Oo. Kasi against ka na mapababa ang presyo ng bigas Napababa naman ngayon. Naitigil ni Pangulong Bongbong Marcos yung pag-shift. 'Di ba? Pagpasok ng mga bigas na imported. 'Di ba? At i-priority yung alin? Yung atin. Yung bigas ng magsasakang Pilipino. Parang nangyari nung nawala ka, eto kasi yun parang nung nawala si Shelo Magno, naging maayos yung daloy ng bigas. 'Di ba? Na i-priority kasi nagkaroon nga ng 'di ba? Sa bigas yung export ban na tinatawag. Kung matatandaan nyo. Export ban, 'di ba? Binan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga export para at least ma-priority yung bigas natin dito. Which is that's good, 'di ba? Na ibsan yung pagod ng ating mga kababayan Pilipinong magsasaka na hindi naman talaga na-appreciate ni Shelo Magno noon. Kasi parang mas priority nilang 'di ba, yung mga papasukin. Kaya nagtatanong tayo kay Shelo. 'Di ba? Oo, nagtatanong tayo kay Shelo. May alam ka ba doon sa mga smuggle? 'Di ba? Kasi ang smuggle yan 'di ba? Illegal yan 'di ba? Nagtatanong lang kami kasi grabe ka maka 'di ba? Maka-defend. 'Di ba? Sa mga imported rice. 'Di ba? Nagtatanong lang kami, Shelo pero hindi ka namin inaakusahan dito. May alam ka ba o may kinalaman ka ba? 'Di ba? Wala naman siguro masama magtanong. Kung napapalusutan ka ng mga smuggle, nakakapagtaka. 'Di ba? Kasi pagka napalusutan ka ng smuggle na bigas, 'di ba? At ng iba't ibang smuggle, 'di ba? Na kung ano-ano, either kasabwat ka or nagnanakaw ka or both. 'Di ba mga kababayan? Doon nga siya natanggal dahil doon sa bigas 'di ba? So nakakapagtaka lang. Kaya nagtatanong po tayo, 'di ba? 'Di ba mga kababayan? Wala naman siguro masama magtanong, Shelo, 'di ba? Nakakatawa tong mga tao na ito, magalit na naman yung mga fans nila na matatalino, mga kababayan. Hanapin na naman yung quote natin. Di ba? Ma'am Jel, why was she terminated? Ayaw po niya kasing pababain yung presyo ng bigas. Maaapektuhan daw yung ating mga magsasaka.
Yun yung sabi niya, yun yung kinikriticize niya. Ah, kasi po nung panahon na yon, Ma'am Jel, around October hanggang December. Okay? Nag-minimize po ang ating mahal na Pangulo sa pag-angkat ng mga imported na bigas. Na which is okay, hindi rin po pabor si Shelo Magno. Maaapektuhan daw yung shortage. Magkaka-shortage daw tayo sa bigas. Nagka-shortage ba? Tanungin ko kayo, nagka-shortage ba? 'Di ba mas bumebenta pa nga sa naisip ni Pangulo, mas bumebenta pa ngayon ang mga Pilipino na magsasaka. Kasi na-prioritize po, binibili po ang ng ating gobyerno itong bigas ng mga magsasaka. Pinondohan pa po ng ating gobyerno yung kanilang mga taraktora na galing pa po sa ibang bansa, 'di ba? O galing pang Korea ata 'yon, 'di ba? Singapore, if I'm not mistaken. They might be hiding something or doing illegal activities. Tanong natin kay Shelo yan, Ma'am Jel. But pigil na pigil sila diyan, 'di ba? Kasi pag bumaba nga naman ang bigas, pag bumaba nga naman yan, siyempre, mababa rin yung kita. Di ba? Mababa rin yung kita. Di ba, Shelo? Di ba ganun yung sinasabi mo? Bababa yung kita. Kaya pala, anong sila dyan eh, no? Kaya pala, anong sila, Shelo dyan. Nag-urumentado siya dun sa bigas, mga kababayan. So, nakakapagtaka lang bakit kailangan mag-urumentado, di ba? Bakit hindi mo kayang sundin ang ating presidente regarding on that matter, regarding on that issue. Di ba? There's something wrong. Nagtatanong lang, di ba? Meron ka bang kinalaman dyan sa mga nasasabat na mga illegal na transaksyon ng mga smuggled na bigas? Ito ito wait lang. Kasi alam naman natin sa pulisiya siya ng finance, okay? Ito, ayan naayon sa balita, babasahin natin. In September 2023, okay, September 2023, there's a lot of imported rice. Imported rice selling in a low price. Okay. Tapos ito na ano raw? Binebenta sa black market. Nasabat ng ating NBI. Kaya pala nakakapagtaka, mga kababayan. Kaya pala nakakapagtaka, laban siya ng laban. Laban na laban siya pagdating sa bigas. Anong meron? Diba? Kung isipin natin, diba? Gamitin natin yung sinasabi nilang logic. Gamitin natin yung sinasabi nilang logic, diba, Ma'am M. Suzuki? I am Batman, diba? Gumamit kaya tayo rin ng logic na sinasabi nila. Bakit laban na laban ka? Na wag babaan ang bigas at may mga nahuhuling black market, binebenta sa black market ng mga smuggled imported rice. Diba?
Ito tanong lang ikaw ba as a dating Department of Finance, 'di ba syempre dapat control mo, may access ka diyan, alam mo yung ano niyan, 'di ba? Magiging epekto niyan, mga smuggle, 'di ba? Pero bakit gano'n? Bakit nung nawala ka, parang umayos naman yung mga bigas? May access ka ba ron, Shelo? May ano ka ba ron? Tatanong lang kami may mga ano ka ba diyan? Transaction ka ba diyan? Nagtatanong lang, oh. Kasi kung tutusin, titignan natin yung senaryo, mga kababayan, 'di ba? Na dahil diyan sa issue sa bigas, tinanggal siya. Laban na laban po siya sa bigas. During Duterte's time, rice prices reached 70 pesos per kilo. That means, they continue until PBBM admin. And which is right now, mga kababayan, 'di ba? Sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, maraming naapektuhan na ano po, magnanakaw. Hindi na po kumikita sa mga smuggle na bigas na imported na binebenta sa black market na tinatawag. BBM DDS Bongbong Duterte, sabi ni Chito Kaday. Di ba, Ma'am Jel? Jakitan nga natin si Ma'am Jel. Chito Kaday, shoutout. Di ba, Ma'am M. Suzuki? Di ba, PMA? So, sana bago kayo di ba, bago kayo magbato kay Pangulong Bongbong Marcos, Christian Esguerra, bago ka magbato ng akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, tanungin mo kaya si Shelo Magno, kamusta kaya buhay niya, bakit yumaman siya? Ma'am M. Suzuki, di ba? Tanungin nga natin, Shelo Magno, pwede ba kaming maka-access? Pwede ba namin malaman ang ano mo, salin mo? Di maganda tumakbo si Shelo Magno, no? Tumakbo siya sa mataas na posisyon para makikita natin salin niya, no? No? Alam nyo, nakakaya sa totoo lang, mga kababayan. Yung nasa loob ka ng sindikato, tapos, eto sa akin lang nasa loob ka ng sindikato, tapos hindi alam ng mga anak mo, pamilya mo na nasa loob ka ng sindikato, kumukuha ka ng kickback, di ba? Pinaparti-partihan nyo yung sariling pera ng taong bayan. Tapos yung mga anak mo, lalaking mayayabang, anak ako ni ganito, anak ako ni ganyan, di ba? Na hindi niya alam, galing pala sa sindikato yung kinakain nila sa pagkainan, no? Yung mga ganitong klase ng tao, mga kababayan, wala mga konsensya na yan. Sa totoo lang. Hindi na yan yung mga literal na may sungay. Yan yung mga literal na baboy sa sariling bayan. 'Di ba? Yan yung mga pinupuksa ni Pangulo ngayon yung mga sindikato na ganyan, 'di ba? Yan yung pinupuksa ni Pangulo ngayon. Yung mga nakaganito, di ba? Mga nakaganito. Nakaganyan. Mukhang 'di ba? Mukhang mga artistahin, mukhang, di ba? Mukhang mga nag-aral sa malalaking eskwelahan, matataas na kalidad ng pinag-aralan, kono. Pero ang masama, mga kababayan, nakaganito man sila, hindi nila matatago sa sarili nila, sa mga puso nila. 'Di ba? Na isang araw sa buhay nila, pinakain nila ang pamilya nila ng galing sa nakaw, galing sa sindikato. 'Di ba? 'Di ba? Di ba? Kaya minsan hindi rin ako believe Lalo na diyan yung sa mga ibang sa mga nila Shelo Magno, grupo nila Shelo, nila Christian Esguerra. Yung mga grupo nila, pansinin niyo, intelihente tignan, di ba? Gumagamit sila ng mga mababangong salita, di ba? Gumagamit sila ng mga simpleng salita, pero obvious. Obvious naman, di ba? Gumagamit sila ng mga bagay, mga salita na
Akala nila, kinagagawa po nila, kinagaganda nila. Oo, maano ka, mukha kang presentable tingnan, 'di ba? Pero makikita nyo, yung mga pamilya sangkot sa korupsyon. 'Di ba? 'Di ba, Ma'am Marivic Basos? Oh, sangkot sa korupsyon, sangkot sa pagnanakaw, sangkot sa mga mafia ng Senado, ng Kongreso, 'di ba? Kala mo kung sinong mga Poncio Pilatong nakaganito pa, 'di ba? Oh, nakasuit-suit pa. Para presentable tingnan, maayos magsalita, 'di ba? Actually, ang nilamang lang naman nila kay Digong, sa totoo lang, ang nilamang lang sa kanila ni Digong, si Digong, okay, balasubas magsalita. Oo, balasubas na magnanakaw. Etong mga ito, kunwaring matino, pero mga magnanakaw. Mga sindikato. 'Di ba? Oh, 'di ba? May mga ganyan talaga. Titino, 'di ba? O, example na lang yung kila pamilya nila ng Estrada. Oh, nila Jinggoy. 'Di ba? Wala silang pakialam kahit na kinakain ng pamilya nila galing sa pagnanakaw, 'di ba? Galing sa mga di umano mga galing sa kaban ng bayan. Oh, 'di ba, Julie Kulit? Kayo kaya, Shelo, gaano kaya ka-sure ang pamilya mo, 'di ba? Na galing sa legal lahat ng pinapakain mo. Nagtatanong lang kami, oh, nagtatanong lang kami, hindi kami nag-aakusa, nagtatanong lang kami, 'di ba? Oh, Christian Esguerra, bakit hindi mo kaya tanungin si Shelo? 'Di ba? Kung nakakatay ba ng maayos yung mga anak niya, 'di ba? Nakakadighay ba ng maayos? 'Di ba? Yung mga simpleng tanong ba, 'di ba? Oo. 'Di ba? Ganoon dapat. Interviewin mo kaya, tanungin mo rin, 'di ba? Tanungin mo saan galing yung mga ganito, saan galing yung mga ganyan, 'di ba? Kasi bago kayo mang-criticize kay Pangulong Bongbong Marcos, or bago kayo, wala namang problema mang-criticize kayo. I mean, bago kayo magbintang, bato ng akusasyon, 'di ba? Siguraduhin niyo hindi babalik sa inyo. 'Di ba? Remember, yang nakadikit sa iyo, dating Department of Finance. Di ka ba magtatanong sa kanya, Christian Esguerra? Di ka magtatanong kay Shelo? Ikaw din, di ba? Sa bagay, madali magmalinis no? Madali talaga magmalinis. Madali magmalinis at pumuna ng muta ng iba kaysa yung muta ng kaibigan mo at dungis ng kaibigan mo, no? Or ng mga kakilala mo. Awkward kasi yun Awkward. 'Di ba, mga kababayan? Masyadong kung tatanungin naman yun ni Christian Esguerra kay Shelo, parang baka matampal siya ni kasi noon, 'di ba? Ni Shelo. Tarantado ka, inaakusa mo ba ako? 'Di ba? Kasi ganoon din magiging dating kahit tanungin mo siya 'di ba? Oh, ang dating sa kanya noon, ang dating sa kanya noon, inaakusahan mo siya. Look, Senator Loren, because there is a plenary investigation, then he suddenly went abroad. The sun is the same. Alam nyo, Ma'am Julie, di ba? Kagaya niyang mga yan. Sa tingin nyo, nakakatulog pa yung mga magnanakaw na yan? Nakakatulog pa kaya ng maayos yan? Nakakatulog, kaya ba nilang sikmurain na yung dinidigay nila galing sa nakaw? Di ba? Kung tatanungin natin yung mga anak niyang mga yan, tatanungin natin yun. Tingnan nyo si Leviste. Minana niya sa nanay niya. Diba? Minana niya sa nanay niya. Kasi nakikita niya sa nanay niya. May diskarte nanay ko. Ganito pala diskarte ng nanay ko. Ganyan pala. Diba? Kaya pag sinabi ng mga magulang, maging politiko ka, anak akong bahala sa'yo. Diba? Ipapanalo kita.
gagawa tayo ng pera. Diba? Parang ano talaga, no, dismaya mga kababayan. Nakakasura. Diba? Nakakasura na, yan, tulad yan nila Legarda na, imagine ninyo, oh, porke nabisto lang sila ni Senator Pampilo Lacson, at alam nila makakasuhan sila, di na bumalik ng Pilipinas, di ba? Oh. Ang gagawin na lang niya, magpapahupa na lang po yan ng issue. Baka bumalik na yan siguro after election na, di ba? May bagong presidente na. Ma'am Jel, shoutout ha. Aren't you surprised that Christian Esguerra, father can't be searched? I know he used to be in the Philippines, Daily Inquirer, like him and Vad. Hindi nyo ba ma-research, Ma'am Jen? Tignan nga natin. Private. Private person po. Private person. Wala po, wala. Private po. Private, ano siguro. Solar Boy is Senator Lorenzan. Kaya nga po, di ba? Kung tutusin, dapat talaga hindi tayo naghihirap sa kuryente. Kung yan natupad yan. Kung nangyari po lahat yan. Kaso po, hindi po Hindi nangyari kasi nga kinurakot. Di ba? Inonsi po tayo mga kababayan. Nilibiste. Imagine sa murang edad, multi-billionaire mga kababayan. Ganun katindi ang utak nitong mag-ina na to, 'di ba? Oh. Kaya nga po 'di ba, Mamayet? Extend ang medical leave. Oh, extend daw ang medical leave. Kung tutusin, wala naman talagang ganyan, wala naman medical leave na yan. Nag-aano lang sila, gumagawa lang sila ng tawag dito, gumagawa lang sila ng reason nila para magtago. Yun ang totoo dyan. Oh. Yun, ipa-assignment natin yun, no, Kalaselo. Oo. Bakit ba palag na palag ka? Bakit ganun ka na lang? Diba? Ganun ka na lang makapag-depensa sa mga sa pagbaba ng bigas or pagbaba ng presyo ng bigas. Yung sinasabi mo masyo-shortage tayo nung nagbawas ang presyo ng bigas, hindi naman na shortage, 'di ba mga kababayan? Actually, pinigilan pa nga ni Pangulo, nagkaroon po si Pangulo ng kautusan, okay, na rice tawag dito. Ito pong mga bigas hindi po muna mag-aangkat. Okay? So, pinigilan po muna ni Pangulo yan ng time na yun. Okay? Yung binan po muna yan. Itong pag-angkat ng bigas sa ibang bansa. Pero hindi naman tayo na shortage nun, mga kababayan. Walang shortage na nangyari doon. Wala po. At sa pagkakaalam ko talaga, 'di ba? Hindi naman naapektuhan, actually mas sumaya pa nga yung ating mga kababayang Pilipino na magsasaka dahil na priority po yung bigas dito sa atin. Pero itong mga 'di ba? Mga imported rice pina-freeze po muna ni Pangulong Bongbong Marcos itong pag-ban, 'di ba? Nai-content na natin yan nung dati pa last year ata yun, nai-content natin.
ayan po. Pero ayaw pumayag ni Shelo Magno. Ayan. Ayaw niyang pumayag. Pero ito mga kababayan, sabi dito, ayan, babasahin natin. Ayan, babasahin po natin. Oh. So, yung temporary ban po, 'di ba? Nagkaroon ng temporary ban sa ano po, no? Sinuspindi po ang pagpasok ng mga imported rice, para po dito sa ano na ito, rice cap na tinatawag. Yung buod na lang inaano ko kasi ang haba eh. Pag binasa mo ang haba. So yung previous suspension po is 60 days, isang buwan po. Total import ban. Nung dati po. 2023 and 2025. So, malaking bagay talaga mga kababayan. Pero si Shelo Magno, ayaw niyang ibaba yung presyo ng bigas. Kaya nakakapagtaka. Hindi naman tayo na shortage. Actually, pabor nga sa mga Etong magtataka kayo, bakit gusto ng grupo ni Shelo Magno, saka mismo si Shelo Magno, na mataas ang kilo ng bigas, mataas ang presyo. Di ba abnormalan yun? Di ba dapat siya nga nagpupush nun di ba mga kababayan? Dapat siya nagpupush nun. Dahil ang makikinabang dyan, di ba, regular na Pilipino. Kasama na si Christian Esguera, pati yung pamilya niya, mapapakain niya ng maayos. Na mura ang bigas. Di ba? Pero si Shelo Magno, ayaw niya mura bigas, mga kababayan. Di ba, Ma'am Jel? Kaya nga tinatanong natin, bakit ba, Shelo, ba't ayaw mo mura ang bigas? Hindi naman kami na shortage. Actually, nung nawala ka, di naman kami na shortage. Diba? Kaya nagtatanong kami, Shelo, may kinalaman ka ba sa mga smuggle na bigas? Nagtatanong lang May alam ka ba dyan? Magkano bakit dyan? Nagtatanong lang kami pero hindi ka namin inaakusahan. Curious lang kami kasi ayaw mo pumayag Diba mga kababayan? Poor farmers, if they keep importing, even vegetable will rot. Sabi ni I Am Batman. Ang dami nga nasabat, pati yung mga smuggle na sibuyas, 'di ba? Imported na sibuyas, imported na bawang, imported na bigas. Sa Davao, malupit ang mga nasasabat diyan. Imported na droga. Ganon ang kalupit ang Davao City ni Baste. 'Di ba? Ang mga nasasabat diyan, smuggle. Imported. Smuggle din, imported. Imported na shabu. Galing China, 'di ba? Galing China. 'Di ba? Ang malala pa niyan, may nasabat din. 'Di ba? Yung mga ginagamit para sa paggawa ng illegal na droga. 'Di ba? Very serious smuggle goods din. Kaya nga Kaya importante talaga. Importante yung ginawa ni Pangulo, malaking tulong yung ginawa ni Pangulo. Na at least, 'di ba, nagpatupad siya ng nun. 'Di ba? Ng panukala na iban muna yung mga pagpapasok na mga habang inaayos yung presyo ng bigas. 'Di ba? Although umiyak yung mga nun, tumatangkilik ng imported. Bakit kasi ito hindi ko rin maintindihan sa ating mga negosyante, lokal na negosyante. Bakit hindi na lang kayo kumuha ng direkta doon sa mga magsasaka, no? Pwede naman yun, mga kababayan, di ba? Di pa kayo mawawala ng supply. Pero bakit mas tinatangkilik nyo yung mga imported na bigas? Yun din ang hindi ko maintindihan. Kasi siguro nga kasi mas malaki ang tubo. Di ba? Mas malaki nila may pre-presyo. Di ba? Pero sayang din kasi, sayang sa totoo lang Kung ako magnenegosyo ako ng bigasan, talaga rerekta ako sa mga diyan sa mga magsasaka natin. Di ba mga kababayan? Kasi bakit po? Malaking bagay sa kanila yun. Sila na supplier mo, di ba? Bakit ka patatangkilik ng bigas ng iba kung meron naman tayong bigas?
Kasalanan din yung mga ano diyan eh. May mga kasalanan din yung mga ano diyan, mga nagtatangkilik ng mga ano, nagpapapasok ng mga smuggle na imported ng bigas, di ba? Kasi malaki nga kitaan diyan eh. Di ba? Malaki kitaan. Sindikato nga kasi yan. So, tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos. Buti nga si Pangulong Bongbong Marcos eh, no? Napansin niya yan, tinanggal niya. Inano niya yan, inagapan niyang lumaki ang kalakaran ng smuggle na mga smuggle na bigas, bawang, sibuyas, at iba't ibang vegetable pa, mga frozen vegetable, frozen goods, fish, 'di ba? Manok. Chilies are sold at 300 per kg. We, talaga? Talaga, Ma'am Jen? Per kg? 300? Grabe naman. Anong bigas yan? May Swarovski ba dyan? May diamond ba yung bigas na yan? Diba? So, ayun Christian Esguera, pwede mo rin tanungin si Cielo Magno. Bakit? Diba? Bakit ganon? Laban na laban siya pagdating sa gusto niya mataas yung bigas, presyo ng bigas, ayaw niya mababa. Di ba? Tanungin mo siya, bakit kaya? Di ba? Nung kasagsagan niya, kaya pinapababa ni Pangulo yan, Christian Esguera, kasi nga, sobrang taas ng bigas. Pero si Cielo Magno ang una pong humarang, unang kumundina kay Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon. Kaya nakakapagtaka, Christian Esguera, tanungin mo nga. Oo. 'Di ba? Kasi kami nagtatanong kami, 'di ba? Meron ka bang ano diyan? Meron ka bang kinalaman sa mga ano? 'Di ba? Nasasabat ng mga smuggle rice. Nagtataka kasi kami, bakit ganun na lang ang pagharang mo na pababain ang presyo, 'di ba? Di naman kami na shortage nung bumaba presyo. Nung nilagyan ng rice cup, di naman bumaba. O, kaya nagtatanong kami ngayon, may kinalaman ka ba diyan? Sa sindikato na yan. Nagtatanong lang O di ba? At least mag-iiwan tayo ng katanungan mga kababayan bago tayo magtapos. Di ba? Nag-iwan tayo ng katanungan. O. Ngayon kung sagutin niya o hindi, di ba? At least alam na natin. O. Kung ano yung ano yung pinaglalaban niya, di ba? Ba't nagalit siya kay Pangulong Bongbong Marcos? Bakit siya sinibak dahil doon? Sa paghadlang niya sa rice cup. Diba? Sa rice cup na yan. So, hanggang dito na lang muna mga kababayan at ating gabi na rin, alas 12 na. Okay, magkita-kita po tayong muli bukas at sa mga susunod na araw at maraming salamat po. Sa mga team replay po natin, ayan, thank you so much. Ubarin ko na to at baka mapagkamalan pa ako magnanakaw. Kasi karamihan na nakaganto magnanakaw, di ba? Karamihan ng mga especially sa side ng nila Cielo Magno, kailangan, 'di ba? Yung mga ano mo, suot mo, 'di ba? Mga tawag dito, may mga etiketa, 'di ba? Mga tawag dito imported. So nakakaya naman. Nagsasalita tayo, mukha tayong gusgusin. Pero minsan nakaka-allergic din kasi parang ayoko na magsuot eh. Kasi karamihan ng mga formal, kunwari, formal, mga informal pala talaga sa totoong buhay. Di ba? So hanggang dito na lang muna mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos, hanggang Europa. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Dali Babes. Thank you so much. At sa Reza First Family, thank you so much. At sa lahat po na nakasubaybay sa atin ngayong umagang ito. Mabuhay po ang bansang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dito na lang po muna. Once again, ito po muli ang inyong lingkod, Mirador Pico at your service. Magandang gabi po. Gangster, we do
that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with being